Hindi ko agad naintindihan kung bakit biglang nag-iba ang tingin ng immigration officer sa akin. Kanina lang, maayos pa ang lahat. Hawak ko ang passport ko, ang boarding pass, at ang maliit kong shoulder bag na halos wala ng laman dahil ipinadala ko na ang karamihan ng gamit ko sa cargo. Ilang taon kong pinangarap makaalis papuntang Canada para makapagtrabaho bilang caregiver. Sa wakas, eto na. Pero sa isang iglap, parang may humila sa lahat ng pangarap ko pababa. Ma'am, sandali lang po. Ngumiti pa ako. May problema po ba? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang passport ko, tumawag ng isa pang opisyal, saka may ibinulong. Makalipas ang ilang segundo, lumapit sa akin ang dalawang airport personnel. Ma'am, pakisama po muna. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Wala naman akong ipinagbabawal na dala. Kumpleto ang requirements ko. Ilang beses ko pang pinacheck ang mga dokumento ko sa agency. May mali po ba sa visa ko? Tahimik lang sila. Dinala nila ako sa isang maliit na opisina. Doon nagsimula ang bangungot. Miss Angela Ramos? Opo. Ikaw ba ang pumirma sa dokumentong ito? Inilapag niya sa harap ko ang isang folder. Nang buksan ko iyon, nakita ko ang pamilyar kong pirma. Pirma ko nga iyon. Pero habang binabasa ko ang title ng dokumento, parang huminto ang paghinga ko. Certificate of Marriage. Nanlabo ang paningin ko. Hindi maaari. Paulit-ulit kong tiningnan ang papel. Pangalan ko. Pirma ko. May petsa. May witness. At higit sa lahat, may pangalan ng lalaking sinasabing asawa ko. Hindi ko siya kilala. Impossible, D. Mahina kong nasabi. Hindi ko na maramdaman ang mga kamay ko. Ma'am, seryosong sabi ng opisyal, ayon sa record, legally married ka na. Parang gusto kong tumawa. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sobrang absurd. 26 na taong gulang ako. Wala pa akong naging kasal. Ni hindi pa nga ako engaged. 3 taon akong nag-alaga sa nanay kong may sakit bago siya pumanaw. Pagkatapos noon, puro trabaho lang ang inatupag ko para mabayaran ang mga utang namin. Wala akong panahon sa love life. Kaya paano ako nagkaroon ng asawa? May pagkakamali po. Sigurado ka? Opo. Ibinigay nila sa akin ang marriage contract. Isa-isang bumalik sa isip ko ang mga pirma. Parehong-pareho. Hindi pek. Pirma ko talaga. Pero hindi ko maalala kung kailan ko iyon pinirmahan. Hanggang sa may isang alaalang pilit na bumangon. 6 na buwan ang nakalipas. Nag-apply ako sa isang recruitment agency na nangakong mabilis ang processing papuntang Canada. Marami silang pinapirmahang papeles. Makapal. Halos hindi ko na nabasa isa-isa dahil nagmamadali ang staff. Standard requirements lang po yan, ma'am. Initial dito. Pirma dito. Isa pa rito. 3 oras akong paulit-ulit na pumipirma. Pagod na ako noon. May sakit pa ang tatay ko. Kailangan kong umuwi agad. Kaya inamin ko. Hindi ko na binasa ang bawat papel. Nagtiwala ako. Dahil registered agency naman daw. At dahil halos lahat ng kasabay kong aplikante ay ganoon din ang ginawa. Napayuko ako. Hindi kaya eh. Bigla kong naalala ang lalaking laging nasa opisina. Hindi siya empleyado. Hindi rin aplikante. Tahimik lang siyang nakaupo sa sulok. Tuwing pipirma kami ng panibagong dokumento. Pakiramdam ko. Nakatingin siya sa akin. Akala ko noon wala lang. Ngayon, biglang bumalik ang mukha niya sa isip ko. Matangkad. Simple ang polo. Halos hindi nagsasalita. Pero tuwing magtatama ang mga mata namin, parang may gusto siyang sabihin. Ma'am, naputol ang pag-iisip ko. Bakit po? May inilabas na isa pang dokumento ang opisyal. Hindi lang ito ang concern. Napakunot ang noo ko. May nakasaad dito na 2 buwan na kayong kasal ng mister mo. Parang gusto kong isigaw na wala akong asawa. Pero bago pa ako makapagsalita,
May pumasok na babaeng naka-business suit sa opisina. Diretso siyang lumapit sa akin. Miss Angela Ramos? Opo, di. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Matagal ka na naming hinahanap. Nino. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Pinapakuha ka na ng pamilya ng asawa mo. Hindi ko na itago ang panginginig ko. Pamilya? Anong pamilya? Wala akong asawa. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilabas ang isang litrato. Pagkabaling ko rito, parang tumigil ang mundo. Dahil ang lalaking nasa larawan. Siya mismo ang lalaking nakita kong nakaupo sa recruitment agency 6 na buwan na ang nakalipas. At sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangungusap na lalo pang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Hindi aksidente ang pagpirma mo. Pinili ka niya. Hindi ko na malayang napaupo ako. Paulit-ulit kong tinitigan ang litrato na parang umaasang magbabago ang mukha ng lalaking naroon. Pero hindi. Siya talaga. Siya ang tahimik na lalaking ilang beses kong nakitang nakaupo sa sulok ng recruitment agency. Hindi siya nakikihalubilo. Hindi rin siya pumipila. Ang akala ko noon, baka may hinihintay lang siyang kamag-anak. Hindi ko alam. Na isang araw, sasabihin sa akin na asawa ko raw siya. Hindi ko siya kilala di. Halos pabulong kong sabi. Tahimik na tumango ang babaeng naka-business suit. Alam namin. Napatingin ako sa kanya. Kung alam nyo, bakit parang kayo pa ang naniniwalang kasal kami? Sandali siyang natahimik bago niya ibinaba ang tingin. Dahil legal ang lahat ng dokumentong hawak namin. Parang may humigpit sa dibdib ko. Legal. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Legal. Pero paano magiging legal ang isang kasal na hindi ko alam? Hindi ba dapat pareho kayong nasa simbahan o sa huwes? Hindi ba dapat may consent? Hindi ba dapat may alaala man lang ako? Pakiramdam ko, unti-unti akong nilalamon ng takot. Napansin iyon ng immigration officer. Miss Ramos, may gusto ka bang tawagan? Agad kong kinuha ang cellphone ko. Ang una kong tinawagan ay si Tita Lorna. Siya na lang ang natitira kong malapit na kamag-anak matapos mamatay sina mama at papa. 3 beses akong tumawag. Walang sumasagot. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Akala ko si tita. Pero unknown number. Nag-alinlangan akong sagutin. Hanggang sa tuluyang naputol. Ilang segundo lang ang lumipas. May pumasok na text. Huwag kang magsalita kahit kanino. Huwag kang pumirma sa kahit anong ipapakita nila. May gustong magpalabas na kusang loob kang nagpakasal. Parang may dumaloy na malamig na tubig sa likod ko. Hindi ko kilala ang sender. Wala ring pangalan. Numero lang. Mabilis akong tumingin sa babaeng kaharap ko. Hindi ko sinabi ang natanggap kong mensahe. May kung anong nagsasabing huwag muna akong magtiwala. Kailangan mong sumama sa amin. Napakurap ako. Saan? Sa bahay ng pamilya ni M. Alejandro Villarreal. Napakunot ang noo ko. Villarreal? Parang pamilyar ang apelyido. Hanggang sa bigla kong maalala. Hindi ba sila ang pamilyang laging laman ng balita? Iyong may mga negosyo sa construction, shipping, hotels. At sabi-sabi, bilyonaryo. Napailing ako. Hindi. Siguradong mali kayo. Hindi ako nanonood ng teleserye para mangyari sa akin ang ganitong eksena. Isa lang akong ordinaryong babae. Dating kahera. Naging online seller. Nag-alaga ng may sakit na magulang. Nag-ipon ng pang-placement fee. Bakit ako may ugnay sa isang pamilyang ganoon kayaman? Parang nabasa ng babae ang iniisip ko. Hindi ka namin kinukuha dahil mahirap ka. Lalo akong naguluhan. Kundi dahil ikaw ang legal na asawa ng panganay na anak ng pamilya. Natawa ako. Hindi ko napigilan. Iyong klaseng tawa na lumalabas kapag hindi na alam ng utak kung iiyak ba o matatawa. Kung prank ito, tama na. Walang nagbibiro. Muli niyang inilapag ang isang dokumento. Birth certificate. Business records. Marriage certificate. Lahat magkakadikit. At sa gitna,
Larawan ng lalaking nakangiti ng bahagya. Alejandro Villarreal. Edad, 32 taong gulang. Civil status. Married. Spouse. Angela Ramos. Ako. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Tahimik ang buong silid. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakaitim na barong. Halatang sanay mag-utos. Hindi siya ngumiti. Isang tingin pa lang, ramdam mo na agad ang bigat ng presensya niya. Diretso siyang huminto sa harap ko. Ikaw si Angela? Opo, di. Matagal niya akong tinitigan. Parang sinusukat ang bawat galaw ko. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Hindi kita gusto. Napalunok ako. Pero wala na tayong magagawa. Hindi ko maintindihan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Patay na ang anak ko. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Patay? Ibig sabihin. Ang lalaking sinasabing asawa ko. Wala na. Bago pa ako makapagsalita, ipinagpatuloy niya. At bilang legal niyang asawa, ikaw na ang susunod na haharap sa pagbubukas ng testamento. Napakurap ako. Testamento? Teka, hindi ko kailangan ng kahit ano. Gusto ko lang malaman kung bakit ako nasangkot dito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Sa unang pagkakataon, parang may nakita akong takot sa mga mata niya. Hindi mo pa rin ba talaga naaalala? Ano? Ang gabing unang beses kayong nagkita ni Alejandro. Hindi ako sumagot. Dahil wala akong maalala. Wala. Kahit anong pilit ko. Hanggang sa may inilabas siyang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang barong. Isang lumang drive. Ito ang huling iniwan ng anak ko. Iniabot niya iyon sa akin. Sinabi niyang ibigay lang ito sa'yo kapag dumating ang araw na haharangin ka sa airport. Napahigpit ang hawak ko sa Bixby. Nanginginig ang mga daliri ko. Paano niya malalaman na mangyayari ito? Hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay tumingin siya sa babaeng kasama niya. Oras na. Tumango ang babae. At eksakto ring sandaling iyon. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng malakas. May isang lalaking hinihingal, halatang nagmamadaling pumasok. Sir! Huwag niyo siyang isama. Lahat kami napalingon. Namutla ang matandang Villarreal. Ikaw. Late na akong dumating pero kailangan niyang malaman ang totoo. Huminto siya sa harap ko. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Angela, hindi si Alejandro ang lalaking pinakasalan mo. Parang may humampas na bakal sa dibdib ko. Hindi si Alejandro. Kung ganon, sino? Napatingin ako sa marriage contract na nasa mesa. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan. Alejandro Villarreal. Iyon ang nakalagay. Iyon ang ipinakita sa akin. Iyon ang pinapaniwala nila. Kaya bakit may isang taong biglang nagsasabing hindi siya ang lalaking pinakasalan ko? Ano nang ibig mong sabihin, nanginginig kong tanong. Hindi agad sumagot ang lalaking bagong dating. Halatang pagod siya. Gusot ang polo niya, pawisan ang noo, at tila ilang oras na siyang naghahanap sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang Villarreal. Hanggang kailan niyo itatago ang ginawa niyo? Nagdilim ang mukha ng matanda. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi na ako natatakot sa inyo. Tahimik ang buong opisina. Maging ang immigration officers ay hindi na nakikialam. Pakiramdam ko, hindi na ito simpleng usapin ng dokumento. Parang may mas malalim pang dahilan. Humarap muli sa akin ang lalaki. Angela, ako si Atty. Marco Salcedo. Abogado. 5 taon akong personal lawyer ni Alejandro. Napahawak ako sa mesa. Kung abogado siya ni Alejandro, bakit parang kalaban siya ng pamilya nito? Ano nang gusto mong sabihin, tanong ko. Huminga siya ng malalim. Ang marriage contract na nakita mo, Lee. Saglit siyang tumingin sa matanda. Ay hindi ang orihinal. Biglang tumayo ang matandang Villarreal. Tama na. Ngunit hindi siya pinansin ni Atty. Marco. May pinalitan.
Nanlaki ang mga mata ko. Pinalitan? Paano? Hindi pangalan mo ang binago. Napakunot ang noo ko. Kung hindi ang pangalan ng lalaking ikinasal sa'yo. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Naririnig ko pa rin ang sariling tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, inilabas niya ang isang makapal na brown envelope. Lagi akong may duplicate ng mahahalagang dokumento ng mga kliyente ko. Binuksan niya iyon. May inilabas na isang lumang marriage certificate. Halatang photocopy lang. Pero nang ilapag niya iyon sa harap ko, napansin ko agad ang pagkakaiba. Pareho ang pirma. Pareho ang petsa. Pareho ang lugar. Pero, hindi Alejandro ang nakasulat na groom. Ibang pangalan. Adrian Villarreal. Napaatras ako sa kinaupuan. Hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot. Nakasal nga pala ako. O naiba ang pangalan ng lalaking pinakasalan ko. Sino si Adrian? Tahimik ang buong silid. Hanggang sa ang matandang Villarreal mismo ang sumagot. Ang bunso kong anak. Napatitig ako sa kanya. Bunso. Nasaan siya? Hindi siya sumagot. Sa halip si Atty. Marco ang nagsalita. Nawawala siya. Parang may kumurot sa sikmura ko. Nawawala. 2 buwan na. Hindi ko mapigilang mapailing. Sandali lang hindi ko na maintindihan. May isang anak na patay. May isa pang nawawala. Tapos sasabihin niyo sa akin na asawa ko ang isa sa kanila? Wala akong maalala. Napahawak ako sa ulo ko. Pakiramdam ko sa sabog na ito sa dami ng tanong. Bigla namang nagsalita ang babaeng naka-business suit. Hindi mo talaga maaalala. Lahat kami napatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Dahil may dahilan kung bakit wala kang maalala. Napahinto ako. Ano nang dahilan? Huminga siya ng malalim. Binigyan ka ng gamot. Parang tumigil ang mundo. Gamot? Anong gamot? Hindi siya makatingin sa akin. Memory suppressant. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala. Gusto mong sabihin ni. May sadyang nagtanggal ang alaala ko. Tumulo ang unang luha ko. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil pakiramdam ko. May bahagi ng buhay ko na ninakaw. May mga araw. May mga tao. May mga pangyayaring hindi ko na kailanman maalala. Napatingin ako kay Atty. Marco. Sino ang gumawa nito? Bago pa siya makasagot. Biglang nagsalita ang matandang Villarreal. Ako. Lahat kami natahimik. Kahit si Atty. Marco ay hindi inaasahan ang pag-amin. Nakatayo lang ang matanda. Pagod na ang mukha niya. Ako ang nag-utos. Parang may apoy na sumiklab sa dibdib ko. Bakit? Anong kasalanan ko? Napahawak siya sa tungkod. Para protektahan ang pamilya. Napatawa ako. Isang mapait na tawa. Protektahan? Sinira niyo ang buhay ko para protektahan ang pangalan niyo. Hindi siya sumagot. Sa unang pagkakataon. Mukha siyang matandang talunan. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang nag-vibrate ang USB na nasa kamay ko. Hindi ko napansin kanina. May maliit pala itong indicator light. Kumikislap. Napatingin si Atty. Marco. May laman yan. Video. Iniwan ni Adrian. Napalunok ako. Para kanino? Para sa'yo. Lumapit siya at marahang sinabi. Angela, kung papanoorin mo ang video na nasa BSP na yan, malalaman mo ang buong katotohanan. Saglit siyang tumigil. Pero pagkatapos mong mapanood iyon, may isang tao sa silid na ito ang siguradong masisira ang buhay. Napatingin ako isa-isa sa kanilang lahat. Sa matandang Villarreal. Sa babaeng naka-business suit. Kay Atty. Marco. Lahat sila ay tila naghihintay.
Nanginginig ang kamay kong isinaksak ang USB sa laptop na inilapag ng immigration officer sa mesa. Nagbukas ang isang video. Madilim ang kuha. Unti-unting luminaw ang mukha ng isang lalaki. Ngumiti siya ng bahagya. At sa unang pagkakataon, may kung anong kakaibang kirot sa puso ko. Parang kilalang kilala ko siya. Huminga siya ng malalim at tumingin diretso sa kamera. Pagkatapos ay sinabi ang unang pangungusap na tuluyang nagpabago sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Angela, kung pinapanood mo ang video na ito, ibig sabihin na bura na nila ang alaala mo tungkol sa akin. Pero ang pinakamalaking kasinungalingan hindi ang kasal natin. Saglit siyang tumigil. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang tunay mong pagkatao. Parang may humigpit sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang boses ng lalaking nasa video. Hindi ko siya maalala. Pero habang nakatingin ako sa mga mata niya, may kung anong pamilyar. Parang matagal ko na siyang hinahanap kahit hindi ko alam. Muli siyang nagsalita. Kung umabot sa puntong ito, alam kong natatakot ka. At alam kong iniisip mong niloloko ka lang ng lahat. Pero pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Napalunok ako. Hindi tayo nagkakilala sa recruitment agency. Napakunot ang noo ko. Ano? 6 na buwan bago ka nag-apply doon nagkita na tayo. Biglang sumakit ang sentido ko. Isang mabilis na eksena ang kumislap sa isip ko. Isang maulang gabi. Isang lumang waiting shed. May lalaking inabutan ako ng payong. Saglit lang. Parang panaginip. Napahawak ako sa ulo ko. Angela, tanong ni Atty. Marco. Huwag muna di. Ayokong maputol ang video. Naalala mo ba ang gabing muntik kang masagasaan sa Ortigas? Bigla akong napapikit. Kasabay noon. Isang malakas na busina ang umalingaw sa isip ko. Ilaw. Ulan. Madulas na kalsada. At isang lalaking yumakap sa akin para itulak ako palayo. Napasinghap ako. May luha na namang pumatak. May naaalala ako. Kaunti. Pero totoo. Ako ang lalaking iyon. Tahimik ang buong opisina. Maging ang matandang Villarreal ay nakayuko. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kita makalimutan. Hindi dahil iniligtas kita. Kundi dahil ikaw lang ang taong hindi nagtanong kung sino ako. Hindi mo alam na anak ako ng pamilya Villarreal. Tinrato mo lang akong normal. Unti-unti akong kinikilabutan. Nagkita pa tayo ng maraming beses. Hindi aksidente. Sinadya kong puntahan ang maliit mong coffee shop tuwing break mo. Biglang may sumagi na namang alaala. Isang lalaking laging umu-order ng kapeng walang asukal. Tahimik. Mahilig magbasa. Laging nakaupo sa pinakadulong mesa. Hindi ko kailanman nakita ng malinaw ang mukha niya sa alaalang iyon. Pero ngayon, siya pala iyon. Napapikit ako. Hindi ko alam kung bakit umiiyak na ako. Hindi kita niligawan gamit ang apelyido ko. Hindi ko sinabi kung gaano kami kayaman. Gusto kong mahalin mo ako bilang Adrian. Unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit wala akong maalala? At bakit nauwi sa ganitong gulo? Parang narinig ng lalaking nasa video ang tanong ko. Alam kong ang susunod mong itatanong ay bakit tayo nagpakasal. Lahat kami ay lalong natahimik. Simple lang ang sagot. Ngumiti siya. Isang ngiting may halong lungkot. Ikaw ang nagyaya. Parang bumagsak ang buong mundo. Ako. Hindi ko na malayang nasambit ko iyon ng malakas. Impossible. Hindi ako basta-basta nagdedesisyon. Lalo na tungkol sa kasal. Hindi mo naaalala dahil pinili nilang burahin ang bahaging iyon ng buhay mo. Pero isang gabi ikaw mismo ang nagsabi. Nagkaroon ng ilang segundong static ang video. Pagbalik nito, namumula ang mga mata ni Adrian. Parang kagagaling lang sa pag-iyak. Sinabi mong ayaw mong mawala ako. Kaya hiniling mong magpakasal tayo ng tahimik. Napatingin ako kay Atty. Marco. Napapikit siya. Para bang alam na alam niya ang mangyayari sa video.
Dalawa lang ang saksi. Si Marco Lee. At ang driver kong si Mang Bendy. Biglang napamura sa mahinang boses ang matandang Villarreal. Akala ko hindi niya naituloy. Napansin iyon ni Atty. Marco. Mukhang hindi niyo alam na gumawa siya ng recording. Tahimik ang matanda. Ngayon lang siya mukhang tunay na kinakabahan. Nagpatuloy ang video. Hindi natin sinabi sa pamilya ko. Hindi dahil ikinahihiya kita. Kundi dahil alam kong gagamitin kanila laban sa akin. Tumulo ang luha ko. Hindi ko pa rin siya lubos na naaalala. Pero ang sakit sa dibdib ko. Hindi maipaliwanag. Parang may taong matagal kong minahal. At bigla na lang nawala. Akala ko may oras pa tayo. Nagkamali ako. Huminga ng malalim si Adrian sa video. 3 linggo matapos tayong ikasal. May nalaman akong sikreto tungkol sa pamilya ko. Biglang tumigas ang ekspresyon niya. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kuya kong si Alejandro. Lahat kami ay napatayo. Pati ang matandang Villarreal. Hindi. Sigaw niya. Huwag mong ituloy. Pero huli na. Patuloy pa rin ang video. Pinatay siya. Nanigas ang buong katawan ko. At nang malaman kong sino ang may pakanad. Huminto si Adrian. Unti-unti siyang tumingin diretso sa kamera. Ang mga mata niya ay puno ng galit at takot. Napagtanto kong ikaw ang susunod nilang target, Angela. Biglang nagsara ang laptop. Namatay ang screen. Anong nangyari, sigaw ko. Tinangka ni Atty. Marco na buksan ulit ang laptop. Ayaw na. Kasabay noon. Nagring ang cellphone ng matandang Villarreal. Tiningnan niya ang screen. Unti-unting nawala ang kulay ng kanyang mukha. Sir, tanong ng babaeng naka-business suit. Hindi siya sumagot. Ipinakita na lang niya ang cellphone kay Atty. Marco. Nakita ko rin ang mensahe. Nahanap na namin si Adrian. Napasinghap ako. Sandali. Hindi ba sinabi nilang 2 buwan na siyang nawawala? Hindi ba ipinahiwatig nilang baka patay na siya? Bakit ang nakalagay sa mensahe ay buhay pa siya? At sa ibaba ng mensahe ay may isa pang linyang lalong nagpayanig sa aming lahat. Pero hindi na siya ang dating Adrian na kilala ninyo. Hindi na ako makapagsalita. Paulit-ulit kong binabasa ang mensahe sa cellphone ng matandang Villarreal. Nahanap na namin si Adrian. Kung buhay siya. Sino ang inililibing ng pamilya? Sino ang pinaniniwala nilang nawawala? At bakit tila mas natatakot pa ang ama niya kaysa sa akin? Tahimik na ibinaba ni Atty. Marco ang laptop. May isang bagay na hindi ko na kayang itago. Napatingin kaming lahat sa kanya. Noong gabing sinabi ni Adrian na may nalaman siyang sikreto tungkol sa kumpanya ng pamilya nila, lumapit siya sa akin. May mga dokumento siyang ipinakita, mga peking kontrata, money laundering, at paggamit ng pangalan ng mga inosenteng tao para pagtakpan ang iligal na transaksyon. Nanlamig ang buong katawan ko. Isa ka sa mga pangalang ginamit nila. Ako, halos pabulong kong tanong. Tumango siya. Nang makita iyon ni Adrian, hindi siya pumayag. Gusto niyang ilantad ang lahat. Pero alam niyang kapag ginawa niya iyon, ikaw ang unang pagbibintangan. Dahan-dahang napaupo ang matandang Villarreal. Hindi ko inutusan ang sinuman na patayin si Alejandro, mahina niyang sabi. Pero umamin akong pinabura ko ang alaala ni Angela. Bakit? Sigaw ko. Dahil naniniwala akong kapag nakalimutan mo si Adrian, titigil na rin ang mga taong humahabol sa inyo. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maaawa. Sa isip niya, proteksyon iyon. Pero sa akin, parang ninakaw niya ang kalahati ng buhay ko. Maya-maya ay muling tumunog ang cellphone. Isang video call. Pagkasagot ni Atty. Marco, isang lalaking balbas sarado ang lumitaw sa screen. Payat. Maraming galos. Pero nang humiti siya, biglang bumalik ang lahat. Ang ulan. Ang waiting shed. Ang coffee shop. Ang simpleng iingat ka. Ang tahimik naming paglalakad. Ang maliit na civil wedding na kami lang halos ang naroon. At ang pangakong sabay kaming magsisimula ng bagong buhay sa ibang bansa.
Napaluha ako. Adrian ni. Ngumiti siya. Naalala mo na? Hindi ako makasagot. Tumango lang ako habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Pasensya ka na, sabi niya. Hindi kita iniwan. Tinago ako ng mga taong gusto ring ilabas ang katotohanan. Kung nagpakita ako agad, pareho tayong mamamatay. Akala ko di. Nanginginig kong sabi. Akala ko hindi kita kilala. At iyon ang gusto nilang paniwalaan mo. Ilang linggo ang lumipas. Sa tulong ng mga dokumentong itinago ni Adrian at ng mga kopyang hawak ni Atty. Marco, nagsimula ang investigasyon. Unti-unting lumabas ang katotohanan. May mga taong nakulong. May mga negosyong ipinasara. Maraming pangalan ang nasira. Pero mas pinili ni Adrian na huwag nang agawin ang kontrol sa natitirang negosyo ng pamilya. Pagod na akong mabuhay para sa apelyido namin, sabi niya isang gabi habang magkasama kaming nakaupo sa maliit na balkonahe ng inuupahan naming bahay. Nais kong mabuhay bilang asawa mo. Napangiti ako. Hindi kami bumalik sa mansyon ng mga Villarreal. Hindi rin namin hinabol ang yaman. Mas pinili naming magsimula sa probinsya. Nagbukas kami ng maliit na cafe. Parehong cafe na matagal naming pinangarap habang pareho pa kaming ordinaryong tao. Minsan, may mga customer na nagtatanong kung bakit parang napakalalim ng tinginan naming mag-asawa. Napapangiti na lang kami. Hindi nila alam na minsan nang nabura ang buong kwento ng pagmamahalan namin. Pero kahit nabura ang alaala, hindi pala madaling burahin ang tunay na pagmamahal. Dahil ang pag-ibig na itinayo sa tiwala, sakripisyo at katotohanan. Laging nakakahanap ng daan pa uwi. At doon ko naunawaan ang pinakamahalagang aral sa lahat. Hindi lahat ng pirma ay dapat minamadali. May isang pirma na muntik nang sirain ang buhay ko dahil nagtiwala ako nang hindi nagbabasa. Pero mayroon ding isang pirma, ang ginawa ko dahil sa tunay na pag-ibig, na kahit pilitin mang burahin ng iba, hindi nila kailanman nabura sa puso ko. Mula noon, natuto akong huwag basta magtiwala sa mga dokumentong hindi ko naunawaan. At higit sa lahat, natutunan kong ang katotohanan ay maaaring maitago, maantala, o kahit pansamantalang makalimutan. Pero hindi ito kailanman tuluyang nawawala.